Pinalaya sa pagkakakulong, ngunit muling inaresto sa Timor-Leste, ang pinatalsik na nooy mambabatas na si Arnolfo Teves, na tinaguri ang mastermind sa pagkakapaslang kay Negros Oriental Governor Raul Degamo. Ayon sa kanyang abogado na si Ferdinand Topacio, si Teves na nakakulong sa Timor-Leste, habang nakabinbin ang kanyang paglilitis sa ekstradisyon, ay pinalaya dahil sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas para sa kanyang ekstradisyon, at ginawa ng wala sa panahon at sa paraang hindi sinang-ayunan ng praktika, at kaugaliang internasyonal na batas. At sinabi pa ni Topacio na ilegal ang pagkakakulong kay Teves. Nilinaw naman ng Department of Justice o DOJ, na si Teves ay muling inaresto at dinala ng Pulisya Nasyonal ng Timor-Leste sa Becora Prison sa Dili upang magpatuloy sa paglilitis para sa extradition. Dadalo si Teves sa paglilitis gayon din ang mga testigo, kabilang ang dating Commissioner ng Human Rights na si Wilhelm Soriano. Si Soriano ay tumitistigo sa mga paglabag sa karapatang pangtao sa Pilipinas. Dagdag pa ng abogado ni Teves na si Topacio, ang daan daw patungo sa hustisya para daw kay Teves ay magiging mahaba, mahirap, madugo, at masakit, ngunit hinding-hindi daw sila susuko, anya. Ayon pa sa DOJ, na ang paglilitis sa extradition laban kay Teves ay magiging matagumpay, at idinagdag na ang dating mambabatas ay maaari pa ring i-deport, depende sa direksyon na kinuha ng gobyerno ng Timor-Leste sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas. Kinontra naman ng DOJ ang mga pahayag ni Topacio, na abogado ni Teves, na nakaliligaw at lubos na iresponsable, tungkol sa pagpapalaya kay Teves, at idinagdag na ang mga ito ay insulto sa parehong bansa. Dagdag pa ng DOJ, ang paglaya ni Teves, at kasunod na muling pag-aresto, ay hindi dapat isaalang-alang bilang hadlang, ngunit isang bahagi lamang ito ng proseso. Pinahahalagahan din daw ng DOJ ang hakbang na kasalukuyang ginagawa ng gobyerno ng Timor-Leste, para tanggalin siya sa kanilang teritoryo, at inaasahan ang muling pagbabalik sa Pilipinas para harapin ang napakarami pang kasong pagpatay. Ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa Timor-Leste, ay nagtatrabaho sa extradition ni Teves, habang ang Interpol National Central Bureau sa Dili ay nagsusuri sa isa pang legal na ruta laban kay Teves. Si Teves ay inaresto noong Marso, habang naglalaro ng golf, ng Timor-Leste Police batay sa Red Notice o warrant na inilabas ng Interpol, na humahabol sa kanya, matapos siyang tumakas sa Pilipinas, kasunod ng pagpaslang kay Degamo, at siyam na iba pa. Bukod sa pagpaslang kay Degamo, naharap din si Teves sa iba pang mga kaso para sa pagkasawi ng 3 pang individual sa Negros Oriental noong 2019. Si Teves ay nagtago noong Marso 2023 ilang sandali, matapos payagang pumunta sa US, para sa isang bakasyon, na pinahintulutan ni Speaker Martin Romualdez, at itinalagang terorista ng Anti-Terrorism Council noong August 2023, kasunod ng pagpapatalsik sa kanya sa House of Representatives, dahil sa hindi maayos na pag-uugali, at patuloy na pag-absent sa kabila ng expired travel authority. Noong unang bahagi ng Pebrero, iniutos ng Korte ng Maynila na kanselahin ang kanyang pasaporte. Ang pinatalsik na mambabatas ay nag-apply para sa asylum sa Timor-Leste noong kabilang taon. Gayunpaman noong Mayo ng nakaraang taon, sinabi ng DFA na tinanggihan ang aplikasyon, matapos humingi ng reconsideration si Teves ayon sa DOJ. Nauna na rito, nagpahayag si Topacio ng optimismo na ang aplikasyon ni Teves para sa political asylum sa Timor-Leste ay pagbibigyan at hindi ipapatapon pabalik sa Pilipinas. Iginiit pa ni Topacio na si Teves ay biktima ng political persecution ng gobyerno ng Pilipinas. Nauna nang nanawagan si Justice Secretary Remulla kay Teves na bumalik kaagad sa bansa at harapin ang korte ng patas. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.